Good afternoon, youth. Welcome to our Youth Transform last series for this month entitled Vision Casting, captured by God's given mission. Ayumika, And I'm Christian. We are your hosts for today. huling buwan na naman para sa taong ito, kaya I'm sure na mas ka-excited at kaabang-abang ang mga magaganap for this month of December. Because for this last month of the year 2020, mas magpapakitang gilas si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman let's prepare our hearts as God open the eyes of our faith. At maging handa sa paglinaw ng ating vision on God's given mission. Kaya wag na natin tong patagalin pa, Kuya Christian. Alright, Ate Miga, let's sit back, relax, and let's sing along as we watch this video. La 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 la. Pasko ay darating, halina at magsaya. Kung mayroong problema ay kalimutan mo na. Mga tampo sa puso'y huwag bigyang pansin. Di bandang Pasko ay para sa atin. Pasko dito sa atin sadyang naiba. May karoling, may aginado at parol pa. Lungkot sa puso ay hindi mo madarama. Dahil ang Pasko ay pagsasaya. Sa daigdig, Awiting maririnig pagkat Pasko'y sasapit ay saya. dito sa ating daigdig. Ito na, Pagkat Pasko'y pag-ibig, magsama-sama Pasko'y paghandaan. kailangan ng mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Pasko ay darating, halina at magsaya. Kung mayroong problema ay kalimutan mo na. Pagkat ang puso-puso'y mabigyang pansin. Di ba't ang Pasko ay para sa atin? Pasko dito sa atin sadyang naiba. May karoling, may aginaldo at parol pa. Tungkol sa puso mo ay hindi madarama. Dahil ang Pasko ay pagsasaya. Silent night, Awiting maririnig deny, pagkat Pasko'y sasapit ay saya. dito sa ating daigdig. Ito na, Pagkat Pasko'y pag-ibig, magsama-sama Pasko'y paghandaan. kailangan ng mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Ngayong Pasko'y pag-ibig, ang kailangan ng daigdig, kay ganda ng lahat. If we will just love, if we will just love. Hello po, I'm Celine Sanchez and one of the disciples of Nigeria, and I'm here to testify how good and faithful si Lord sa buhay ko. Isa lamang po akong estudyante at dahil po pandemic, ay online class lang kami at walang baon. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang upang makapagbigay sa Panginoon. Kaya po, pag meron akong natatanggap na pera, bigay po ni Lola, minsan ni Mama, na tinatabi ko po ito at iniipon ang tithes ko na para kay Lord. Malinaw po kasi sa akin na dapat tayo nagbibigay sa Panginoon at nagbabalik sa lahat ng binibigay niyang blessings sa atin. Tunay nga po na hindi ako binigo ni Lord na pamanghain sa mga ginagawa niya sa buhay ko. Indeed, faithful po ang Panginoon sa lahat ng oras. Pinaprovide niya po ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Sa halos ilang buwan na quarantine, ay hindi niya kami hinayaang magutom. Hindi niya po kami pinagkulang. Andyan po yung protection and provision niya sa buong family ko. In spite and despite po ng situation na nararanasan natin, ngayon, naging mabuti pa rin po si Lord sa atin at hindi niya tayo iniwan.
Binigyan niya rin po ako ng disciples na willing din sumunod sa Kanya. And indeed po, there's answered prayer. At ganoon din po ang good health ng family ko at ang pang-araw-araw na pag-iingat niya sa amin ay isang malaking pagpapala mula sa Panginoon. At nagpapasalamat ko rin po sa Panginoon ang mga taong ginagamit niya na instrumento upang maging daluyan ng pagpapala niya sa amin. So, ngayon po, I challenge everyone na ibigay yung the best offering para kay Lord. Maliit man ito o malaki, basta galing sa puso at naiiniti sa labi. Sabi nga po ni Lord, give with a cheerful heart. Sige po, let's pray for our tithes and offering. Yes, God, dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat Panginoon Lord sa araw nito, Panginoon, na pinagkaloob mo, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon Lord, sa mga anak mo, Panginoon Lord, na willing magbigay sa iyo, Panginoon Lord. Lord, salamat, Panginoon Lord, sa pagkakas mo sa amin, sa pagpapagay na pangangalaman namin sa araw-araw, sa love mo, sa grace mo, Panginoon Lord, na hindi nauubos, Panginoon Lord. Lord, patuloy mo lang po kami i-bless, Panginoon God, upang maging blessings din sa iba, Panginoon God, na nagdala ng pagpapala, Panginoon God. Salamat po, Panginoon God, sa lahat-lahat pinabalik ko namin sa lahat at papurit pagsamba tayong pangalan ko na Jesus. Amen. God bless po. I'm not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare to you that my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving, I'm not going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you that my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. Moving, moving forward. Come on, let's sing. What a moment. You have brought me to such a freedom. I have found in you, you're the healer who make all things new. Yeah, yeah, yeah. I'm not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare to you that my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving, moving forward. You have risen with all power in your hands. You have given me a second chance. Hallelujah, hallelujah, yeah, 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 yeah. I'm not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare to you that my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving, I'm not going back. I'm moving ahead.
declare to you that my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving forward. Moving forward. Moving forward. Come on, let's sing. You make all things new, and you make all things new, and I will follow you forward. You make all things new, and you make all things new, and I will follow you forward. You make all things new, and you make all things new, and I will follow you forward. Not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare to you that my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving, I'm not going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you that my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving forward. Yes, Heavenly Father, Panginoon, handa na po kaming mag-move forward, God, sa kabila, Panginoon, Lord God, ng aming mga pinagdaanan sa buong taon ng 2020, Panginoon. Kakalimutan na po namin, God, ang mga nangyari, Panginoon. Lord, we're excited, God, to face 2021, Panginoon. Lord, handa na po kami muli, Panginoon, God, na makipaglaban at muli, God, na magpagamit, Panginoon, para sa iyong ministry, Panginoon. Lord, ngayon pa lang po, God, siniselyuhan na po namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, God, na aming kakaharapin, Panginoon, sa mga darating, God, na panahon. Lord, ikaw na po ang makita at mangusap, Panginoon, sa aming mga gagawin pa, Panginoon, Lord God, sa natitira pa, Panginoon, God, Lord, sa pag-receive namin ng word mo, Panginoon, sa araw na ito. Lord, tinataas po namin, Panginoon, God, ang buhay ng bawat isa. Yun lamang po at maraming salamat sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Good day, church! I am Dion and now will give you an exciting announcement for this month. Patuloy po natin suportahan ang ating mga online services, ang ating young professionals every Friday at 7:30 p.m. via Zoom. You can also visit their page, NCMI Young Professionals. Para naman sa mga cute little kiddos natin dyan, we have our kids online gathering every Saturday at 10 a.m. via Zoom. Kaya if may mga cute na kids kayo sa inyong tahanan na gusto makiisa sa gawain na ito, kindly talk to your leader. We have our general services every Sunday for our morning service at 9 a.m. and afternoon service at 4 p.m. via Facebook Live and YouTube Live. To keep you updated sa lahat ng mga gawain natin sa Lord, do like and follow our Facebook page and Instagram page at New Creation Ministries International. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell to our YouTube channel at New Creation Ministries International. Siyempre, hindi rin magpapauli ang ating youth service every Saturday at 4 p.m. via Facebook Live. You can also like, follow, and visit our Facebook page and Instagram page at Youth Transform Ministry.
Araw-araw tayo magpalakasan sa panalangin sa ating prayer works. Araw-araw po yan at 9 p.m. and Saturday at 8 a.m. via Facebook Live. Starting November 7, 2020, we will have our Youth Immersion Month every Saturday, 7 p.m. live via Zoom. It will be for the whole month of November, which will be exclusive for youth disciple makers with a registration fee of 100 pesos, including ang ka-excite na speaker kada Sabado sa buwan na ito. Kaya wag na magpauli at makiisa na sa mga gawain na siguradong makakatulong at magpapanatili sa paglago ng ating pananampalataya. Don't forget to keep and apply the Word of God, to spread the Word and to encourage one another. Again, I am Dion and God bless everyone! Good day, church! I'm Angel and I'll be giving you a special announcement for the month of December. This coming December 12, Saturday at 5 p.m. we will be having our last Women's Empowerment for the year 2020 via FB Live and Zoom. Kaya kung alam mo Women of God ka, sali na! For those who want to join, kindly talk to your respective leaders for more information. And lastly, this coming December 30, 2020, Wednesday at 7:30 p.m., magaganap ang ating Heraldic Night live via Facebook and Zoom. Kaya wag na magpahuli at makaisa na. For more information about this, kindly talk to your leaders. And that's it for this month, everyone. Again, I'm Angel, signing off. Malamig ang simoy ng hangin. Hi Transform! Ramdam mo na ba ang Pasko at nalalapit na pagtatapos ng 2020? Nagkaroon man ng pandemic, iba't ibang natural calamities, at even personal na pinagdadaanan mo na talaga namang na-challenge, even ang faith mo. But look at you now! Oo, ikaw, praise God sa buhay mo dahil pinili mong ilaban kung anong meron ka, lalo na sa taong ito. Good job sa pananatiling matatag kahit na nahirapan at nahihirapan ka. At naniniwala ako na hindi natin ito magagawa ng tayo lang. God is the reason why we are still here and why we have courage to go on this year. Dahil dyan, we encourage everyone na i-flex kung sino si Jesus sa iyo sa buong taon ng 2020. And how? First, make a banner or poster showing who Jesus is this year for you. For example, Jesus is my provider. Second, take a selfie or picture holding your banner. Third and last, send your selfie to your leader. Submission of your entries is up until December 20, 2020. At sabay-sabay nating i-flex ang Diyos na never nagbago mula noon hanggang ngayon. Indeed, hashtag Jesus Christ Forever. I'm Marivic. See you on our live party and God bless. Stop it! Okay. Ayan, good afternoon po sa bawat isa. Good afternoon sa lahat ng Tatak Transform na nandito ngayong hapon. I would like to welcome you sa atin pong bagong series for this month, no, entitled Casting or Vision Casting, no. So napaka-importante kasi, no, na hindi lang
Of course, Christmas yung ating pinag-uusapan. Kapag kasi December, syempre na-highlight talaga yung yung Christmas, 'di ba? We always look forward to that. Pero higit sa lahat, no, ang pinaka-importante na dapat hindi mo actually talaga pakakawalan ngayon. It's not just about the event, no, na mangyayari sa December, no, sa oras na to, but actually ang pinaka-importante is yung makita mo, how am I going to bridge, no? Paano ko tatawid sa susunod na taon so that I could also improve myself as a Christian, no? Bilang isang disipulo, bilang isang tagasunod ni Kristo. Mahalaga na maunawaan mo kung paano ka pa i-improve sa pananampalataya mo, paano ka pa magiging successful in your faith, no? Paano ka pa magpo-progress bilang isang tao, no, na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng buhay, 'di ba, dito po sa ibabaw ng lupa. Kaya napakahalaga na pag-usapan po natin itong vision na 'to, no. Napakahalaga na meron kang pangitain na nakikita, no. Meron kang natatanaw, okay, sa susunod na taon mo. So, mahalaga 'yan, no, yung last time nga pinag-usapan natin about groundbreaking, ganyan. So, maganda na highlight mo yung mga importanteng bagay na talagang pinapakita sa iyo ng ating Panginoon, no. Before I start to this message, meron po akong mga pictures lang na ipapakita sa inyo. And I want you to comment your answer, no, sa atin pong comment box dyan. Okay, paunahan na lang po, kahit po isa, dalawa, basta po makita po ninyo. Okay, sige, meron po ako isang, yung first picture po natin. Pakita po natin yung ating first picture. Ayan, so, pwede po kayong mag-comment dyan. Ano po sa tingin nyo yan? Okay, ano po yung nakikita ninyo? Okay, so it's like other sides, no? Kung ano po yung nakikita nyo dyan. Okay. Kaya pwedeng malapitan mong tingnan, pwedeng malayuan mo din naman siya tingnan, ganyan. Okay. So, pwede po ay mag-comment ng inyong mga sagot na. Ayan. Sige, next, ano po tayo? Next slide. O, yan. Okay. Baka yung iba dyan sa inyo, kamukha nyo po yan. Okay. Sige, comment lang po ang inyong mga sagot. Ano po ang inyong nakikita? Okay. Meron po ako nakikita tatlong picture. Sa picture na to, may tatlong items. Ayan. So, just comment your answer below. Ayan. And ito po yung last natin. Ayun. Okay. Dito po talaga ako nahirapan kung ano yung aking nakikita dito. Pero dalawang animals po yung pinapakita po sa atin dito. Nasa inyo lang kung paano siya din titingnan din talaga. Okay? Sana po nakuhanin nyo. So, napaka-ano po niya napaka-importante po, no, ng iyong natatanaw, ng iyong pong nakikita. So, dito, no, pinakita sa atin na parang, uy, teka, kamusta ba yung vision ko? Parang na-exercise yung vision mo na kailangan mong tingnan. You know, sometimes you just have to see it in a different angle para makuha mo yung mas clearer na picture. At sa buhay, ganun din yan. Kapag may pinapakita sa atin, no, ang ating Panginoon, you just have to see it in a different angle. Saan ba mas malinaw? Saan ko ba mas makakatch? Saan ko ba siya mas mauunawaan? So today, no, hindi naman po siguro na bago sa ito, but today, I'm gonna be sharing something about, of course, vision yung ating pinag-uusapan. Something about vision. Okay, I want you to say it with me. Pakisabi nga ulit, vision. Okay, praise the Lord. So, I want you to open your Bible first in Proverbs 29. Okay, Proverbs 29 verse 18. No, it's in King James Version. Pag-uusapan natin sa hapong ito is all about vision. Okay, it's vision matters. All right? So open your Bible with you in Proverbs 29 verse 18. I'm gonna read it in King James Version para extreme. Diyan po. Okay, so in Proverbs 29:18 in King James Version, it says here, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Okay, it's just one verse for today. You know what po, isa po sa pinaka-importanteng sangkap, no, sa pagiging Christian, all right? As we follow Jesus, as we claim, 'di ba? So isa po sa pinaka-importante, no, na
how can I say, na ingredient, no, sangkap sa pagiging Christian for following Jesus is vision. Okay? Kailangan, of course, okay lang malabo yung mata natin dito physically. Kaya lang, sana hindi lalabo ang vision natin. Napaka-importante niyan. So, importante po kasi, no, bilang isang mananampalataya, mayroon kang tinatanaw, mayroon kang nakikita, okay, sa yung relationship sa Panginoon. Because we know that relationship, it is also a working progress, no? Na hindi lang po dapat ako yung nag-nourish ng aming relationship, but when you say relationship, dapat kayong dalawa ng partner mo, kayong dalawa na parehong involved sa relationship, you also have to nourish one another. Right? So it's the same thing with our relationship with Christ. Kaya importante po na meron kang natatanaw, importanteng meron kang nakikita. So for how can we move? Okay, paano ba tayo tatawid na naman sa susunod na taon? No, nagkaroon ng pandemic, napakaraming nangyari ngayong 2020. So pero napaka-importante na makita mo pa rin. Sabi ko nga kanina, you just have to see it in a different vision so that you can see it clearly. Okay? Na medyo mas malinaw, mas naliliwanagan ka. Mahirap kasi pag malabo. Okay? Mahirap pag walang label, mahirap pag malabo. So, importante meron kang nakikita, meron kang natatanaw. So, kasi mahirap yan. How are we going to move forward kung hindi mo naman nakikita ang malinaw na direksyon? Okay? Or going to God's direction, no, na pinapapuntahan ng Diyos sa'yo kung ito ay hindi mo natatanaw. So, napaka-importante na merong kang pangitain. Okay? At you know what po, ang pangitain ay hindi yan iniimbento. Okay? Ito ay pinapakita ng Diyos. Amen? Ito ay una hinihingi, dinidesire yan. Okay? So God, allow me to see what you want me to see. God, ano yung direksyon na nais mo para sa akin? Ano yung direksyon na nais mo para sa team? If you have your disciples with you, Lord, ano po yung pangarap mo para sa amin? Napaka-importante na meron kang pangitain, napaka-importante na meron kang direksyon na dapat leaded ka or dapat you are led by God's direction. You are led by God's word. So, napaka-importante ng vision na yan. Okay? Now, I want you to know po on the next slide natin, ano ba yung vision na ito? Okay na sinasabi, kasi sabi niyan, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Okay? So on our next slide, makikita nyo po dyan, no, what is vision? Ano po ba yung vision na sinasabi dito? Now, vision in Hebrew word, ang ibig sabihin po niyan is kazon. Okay, in the Hebrew word. So, ibig sabihin niyan, it's a divine communication. Mira, banal ito. Okay? It's a divine communication. Okay? Relating to what? To see, to perceive. Ito ay kino-communicate ng Diyos sa'yo. Ito ay pinapakita. Grabe ito, no? Inaabot na ng Diyos sa'yo para makita mo. Okay? Yung nais na direksyon ng Panginoon sa'yo. It's makaka-relate ka. Hindi ito lalayo sa'yo, kundi makaka-relate ka, mauunawaan mo ito. Okay? At kapag may vision ka, alam mo, ang taong may vision, lagi siyang sigurado sa kanyang gagawin. Ang taong may vision, lagi niyang alam niya yan kung ano yung kanyang mga susundan. So, is it possible, no? Posible ba na nagpapakita ng vision o pangitain si Lord sa atin? Possible ba yan na nakikita mo? Yes. Okay, when you just close your eyes for a while and you ask God, Lord, what's your vision for me? Okay, Lord, ano yung nais mo na direksyon para sa akin sa susunod na taon? And I pray that you are desiring that kind of vision is the vision that comes from the heart of our God. Amen? So yes, no, posible ito. Because He didn't want us to be in trouble. Alam mo ba yon? Ayaw ng Panginoon nang hahakbang ka nang hindi ka sigurado. Ayaw ng Panginoon that you gonna be in trouble dahil lang kasi hindi blurry, saan na ba ako pupunta, dito ba, ay dito na lang. So dapat malinaw ang vision. Amen? Dapat bukas ang vision. You have to see it clearly. Amen? Kasi ayaw ng Panginoon na may in trouble ka. Ayaw niya tayong mapahamak. Now, what do we have to understand about this vision? No, ano yung sinasabi dito at what do we have to perceive about this vision? Ano yung kailangan kong maunawaan? Bakit sinasabi ng Proverbs 29:18? No, grabe, kawawa naman to. Sabi niya, where there is no vision,
Okay? Kapag walang nakikita, kapag walang pangitain daw, anong sabi? The people perish. Okay? Grabe, in general yan. Kasi sinabi niya, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So number one, na dapat po na maunawaan po natin when it comes to vision, sabi niya po dyan, without vision, people perish. That's it. Without vision, people perish. So by the way, ano po ba ang ibig sabihin dyan ng salitang perish? Okay? Yung salitang perish po dyan, okay? The next slide po, I think, sabi po dyan, no, there is no vision, the people perish. At ang perish po dito, okay, na sinasabi po natin, it's a kind of warning. Okay? Isa po siyang babala sa buhay ng mga tao. Na ang ibig sabihin po ng perish in Hebrew word is para or para. Okay? So ano pong ibig sabihin niyan in English? Ibig sabihin po niyan parang mapag-iiwanan ka. Ay grabe pala yun, no? Let go or let alone. Ang ibig sabihin. So kapag wala daw pangitain, yun. Kaya ka pala mapapahamak. Kasi ang ibig sabihin ng perish dito, kapag ikaw ay walang nakikita, maiiwanan kang mag-isa. Hala, nakakatakot yan. Di ba yung lahat umusad na, lahat naka-move on na, lahat nagdi-disciple na, ikaw wala pa din. So kasi maiiwanan kang mag-isa. Ano bang pakiramdam pag mag-isa ka? Okay? Anong pakiramdam noon pag nag-iisa ka na lang? Hindi, parang nasa na ba ako? Di ba? Hindi ka naman alien, di ba? So mahirap po mag-isa. Mahirap mag-workout mag-isa. So dalangin ko, huwag ka magpapaiwan. Amen? Kasi ang linaw ng verse, sabi niya, people without vision. Sabi niya, where there is no vision, the people perish. Kawawa. Okay? Maiiwanan kang mag-isa. So it's a warning. Okay, it's a warning para sa atin na dapat wag kang magpapaiwan. Kung merong nakikita, may pinapakita kay pastor, may pinapakita kay leader, binababa ang vision, kailangan sumasabay ka doon. Kailangan nakikita mo 'yon, 'di ba? Imaginein mo lahat graduate na, ikaw hindi pa. 'Di ba? Parang ganon. Yung mga kasabayan mo, 'di ba, graduate na ng grade 6, sabay-sabay naman kayo nag-enroll. Kaya lang no, sabay-sabay kayo nag-start pero hindi kayo sabay-sabay nag-graduate. Yun yung nakakalungkot. Ang malungkot, naiwan tayo. Okay, so warning yan na dapat mabuhay ka na meron kang natatanaw, meron kang nakikita. If I'm gonna ask you 5 to 10 years from now, how do you perceive yourself? Of course, if it's God's will, no, importante na highlight pa rin yung kalooban ng Panginoon. Listen to this, marami po kasing nabuhay lang, pero walang natanaw. Alam mo yun? Maraming nabuhay lang pero walang nakita. So, ang ending, kapag wala kang nakikitang vision, wala kang direction, anong ending niyan? Wala kang mararating. Wala kang mararating. Parang ganito yan, no? Kapag yung laging walang kasiguruduhan, yung parang for the first year of college, nag-eduk ka. Sabi niya, ay, hindi pala, ang boring pala. Okay, hindi ko to gusto. Tapos second year of college, nag-IT ka naman. Ay, ang hirap pala ng IT. Tapos third, parang yung susunod na taon, nag-nurse ka naman. Ay, mahirap pala, dami na-memorize. Tapos susunod ulit. Alam mo yun? So, sa 4 na taon, first year ka palang palagi. Diba? Kasi hindi ka sigurado eh. Saan ba ako hihit? Okay, saan ba ako pupunta? Okay? And the truth is, ang katotohanan, hindi ito gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Why? Bakit ko nasabi na hindi siya gustong mangyari sa atin ng Lord? Kasi in-expose niya eh. Okay? It is written in the Bible. Kailangan mo lang pong basahin at unawain. Kaya nga sabi ko last time, magbasa kasi. You have to do your devotion. You have to commit your life devoting and reading, meditating the Word of God. So that's why, He's able. Okay, possible. Diba? Binibigyan tayo ng Panginoon ng pangitain. Listen to this. God is our spirit. God is a spirit, so He also communicates in our spirit. Kaya pinapalakas natin yan, nagpe-prayer and fasting tayo. Diba? Sino po dito last month, sa buong buwan talaga, nag-prayer and fasting ka lang. You dedicated the prayer time to the Lord. Diba? You really committed to your devotions, to your fasting. Talagang nag-discipline ka sa iyong sarili. So God is able, He gives us vision. And is able to what? And He enable us to walk na merong nakikita. Okay? So magandang sundan yung mga taong may vision. Yung mga taong alam mo, hindi sila nauubusan ng direksyon. Hindi maliligaw ang taong may vision.
Amen? No, I believe that yes, sometimes the enemy is going to send us distraction. Kaya lang, ang taong may vision is always on focus kasi alam niya kung ano yung nakikita niya. Amen? So dalangin ko no, yung mga panahon na to, ano man yung blurry. Okay, yung parang blurry sa paligid mo ngayon. Napapasok tayo ng susunod na taong, kailangan lahat yan malinaw sa'yo. Okay, so kung meron dito ngayon, nalilito ka pa kung ano talagang course ang kukunin mo, bigyan mo na ng linaw yan. Okay, kung meron dito, medyo litok ka sa yung relationship, no, bigyan mo na ng linaw yan. Meron kang gustong pasukin na business or meron kang gustong tapusin, kailangan may linaw. Okay, sabi mo sa sarili mo, bigyan ng linaw yan. Okay? Kailangan may linaw yan. Okay? Hindi pwedeng malabo. Okay? Hindi pwede 2021 na maglalabo pa. Hindi pwede. Okay? Kasi kapag hindi po malinaw ang vision, anong sabi? Kapag walang vision, naku, maiiwanan ka daw mag-isa. You will be left alone. Ay, kawawa. Kaya pala, sabi ng Proverbs, without vision, where there is no vision, people perish. Okay? So, kapahamakan daw ang naghihintay sa mga taong walang nakikita. Kuha mo? Kapahamakan ang nakikita. Okay? Kawalan ng direksyon. Okay? Kaya napaka-importante na may pangarap ka. Napaka-importante that you also see yourself one day, gagraduate ako in a black toga. Okay? Gagraduate ako with flying colors. Importanteng nakikita mo yan. So, good news. Okay, good news para sa ating lahat. The good news is that God is able to open your eyes today so that you could see what He has in store for you. No, when was the last time that you asked the Lord, Panginoon, ano po ang pangarap mo para sa akin? No, marahil lahat naman po tayo dito ay merong pangarap. Amen ba? Okay? Lahat tayo dito ay merong maisasagot when I ask you na parang, what's your dream 5 to 10 years from now? Sabihin mo, if it's God's will, ganito. Lahat tayo merong pangarap no? But I believe that the best plan, the best dream that we could ever have is the plan of God in our lives. Amen? Kasi nga po, sabi doon, success is knowing the will of God and doing it. So, kailangan lahat. Ano ba yung mga distractions? Okay, lahat ng medyo malabo pa sa paligid mo, bigyan ng linaw yan. Okay? Huwag mo nga hayaan na tatawid ka ng susunod na taon. Ito na naman, kakapaka na naman, malabo na naman. Hindi pwedeng malabo. Kailangan malinaw. Okay? Kailangan yung vision mo, sigurado ka. No, my question is, sigurado ka ba sa iyong nakikita? Sigurado ka ba? Ito ang focus na binibigay sa'yo ng ating Panginoon. What's your vision? Ano yung vision na pinapakita sa'yo ng Panginoon this year? Una, sa relationship mo sa Panginoon. Baka lahat nagdi-disciple na, pero ikaw nagpapaiwan ka pati. Huwag mo hayaan maiwan ka. I believe the Lord has given His mark on you. Siguro some of you dito nakapag-life retreat na kayo at binigyan kayo talaga ng pangalan ng Panginoon. You have to live on that kasi yan ang nakikita ng Panginoon sa'yo. Ulitin ko, without vision, people perish. So, huwag mong hayaan po na ikaw ay mapahamak. Marami pong pinapakita sa atin ng Panginoon. Amen? Sino po dito damang-dama niya? Okay, amen? Mag-amen po kayo dyan, type amen. Sino dito damang-dama mo yung pinapakita ng Diyos sa buhay mo? Okay, sino dito kitang-kita mo, nape-perceive mo, okay, yung galaw ng Panginoon ngayong taon, ay sinasabi ng Panginoon, hindi pwede, okay, na kayo ay nakatago lamang, okay, but you have to go, to really go, to seriously go and make disciples of all nations. Amen? Pwede. Okay? Maniwala ka all in ang ating Panginoon. Pangalawa po, sabi niya po dyan, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Yun, may kaambyo dun. Number 2, sabi po dyan, with instruction, people are happy. Sino po dito happy? Okay? Masaya ka po ba? Okay? Alam mo, kapag talaga hindi ka sigurado, magkadugtong kasi talaga siya. Kapag talaga hindi ka sigurado sa patutunguhan mo, lagi kang half-hearted. Kuha mo? Lagi kang half-hearted. Kapag wala kang assurance, kapag wala ka natatanaw, lagi kang half-hearted. Yung laging may doubt sa puso mo. Pero ang ganda ng promise sa mga tao talagang merong vision. Sa mga taong pinagkakatiwala ng vision ng Panginoon. Sabi niya daw, where there is no vision, the people perish, but that he keepeth the law, happy
is He. So ano pong kinalaman? Ano po ang kinalaman ng instruction sa vision? Listen to this. Ang vision at instruction ay magkaugnay. Amen? Why? Because the vision that God has given to you is always has a confirmation from the instruction of God. So, hindi mo pwedeng ihiwalay na ito yung pinapakita sa'yo ng Panginoon pero ito yung word niya. Hindi pwede na yung vision ng Lord at yung instruction niya sa'yo ay mag-a-against sa isa't isa. The vision of the Lord and the instruction of God is always nandiyan tayo? Lagi po silang magkatugma. Lagi silang magko-confirm. Hindi pwede na yung malilito ka. Bakit? Kasi yung instruction ni God, yung word ng Panginoon, ito yung magbibigay ng lakas for you to push through on your vision. Come on? So your vision will always be confirmed by God's instruction. Mamaya dyan kung sino-sino yung nagpapakita sa'yo, di ba? So importante na nasususugan yan ng Word of God, no? Para alam mo, ito yung nakita mo, ito yung Word of God, go ka na. Kaya pala sabi ng word, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Walang kawala. Okay, bakit? Siguradong tagumpay sa'yo. Okay, bakit? Kasi may vision ka na, may instruction ka pa. Amen? So, this will observe, no? Yung instruction dyan, na ang ibig sabihin po in Hebrew word ay Torah. Kaya Torah. Okay, yan po ang ibig sabihin ng law. Ibig sabihin, instruction. Okay, law. Ito po ay salita ng Panginoon, direction. Okay, at saan mo siya makukuha? Is it possible that we could gain and we could reach? Okay, we could get rather the word of God? Yes. How? Sabi po ng Joshua 1:8, by meditating, by reading it day and night, meditating the law. Amen? Kaya hindi pwedeng tatamad-tamad sa devotions. Amen? Shout out. Okay? So, hindi po pwede na katatamaran mo ang devotions mo. Bakit nakasalalay dito ang pangitain mo? Yan ang magko-confirm. Okay? So, hindi pwedeng puro kwento lang tayo. Alam mo, ate, alam mo, nay, alam mo, pastora, ito yung pinakita sa akin ni God. Ito yung ito yung vision na pinapakita sa akin ni ate. What's the word of God? Okay? Because vision is always confirmed by God's instruction. Okay? So kaya, wag mo nga hayaan na mawawala. Kailangan lagi silang magkasama. Amen? If you want to get that very vision of God, gusto mo makita yung pangintain ng malinaw. Okay? Clearly on that side. Okay? Kailangan lagi kang gutom sa Word of God. Okay? Nandyan tayo, kailangan lagi kang uhaw sa Word of God. Lagi ka dapat excited to receive the Word of God. Alam mo, kung meron ka mang hindi pakakawalan, amen? Kung meron kang hindi pakakawalan sa iyong buhay, yan ay ang salita ng ating Panginoon. Okay? Because when you observe the instruction of the Lord, this will observe and guard you. Ano pa? Okay? This will save you. Yung instruction ng Panginoon, isasalba ka niyan. Alam niyo po, the point is, hindi pwedeng hiwalay kasi yung vision mo, yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi pwede na hiwalay yung vision natin sa word ng Panginoon. Amen? Because the God's word will definitely make your vision clearly. Okay? So, kaya napaka-importante po talaga. Okay, na nagdidig deeper ka sa Word of God, because whenever you receive your devotions, whenever you receive the Word of God, it always attests your vision. So ibig sabihin, habang papalapit ka pala ng papalapit sa salita ng Panginoon, palinaw ng palinaw yung pangitain mo. Amen. Kaya wag mo tong bibitawan. Dalangin ko yung habit, yung lifestyle ng pagde-devotion mo ay wag mong bibitawan kahit anong edad. Okay? Kahit anong edad na makarating ka. Dalangin ko hindi mo ito bitawan. But then, you have to always desire the God-given vision sa ating lahat. Alam mo, naniniwala ako, lahat dito, kinakausap tayo ng Panginoon. Okay? Sino dito malinaw sa kanya kinakausap siya ni God? Amen? So, kung kinausap ka ng Panginoon, dapat malinaw sa'yo. Okay? Papalapit ng papalapit sa vision, sa pangitain na gusto ng Panginoon.
Una, sa personal mong buhay, sa path mo. Kasi alam mo, wala naman talaga tayong ibang sasandalan. Why is it very important to have the vision? Lahat ng nakikita mo sa paligid mo is temporal lang. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, ito ay maglalaho, mauubos. Alam mo yon, isang pitik lang pwedeng mawala lahat. Pero yung vision na pinapakita sa atin ng Panginoon, it always give us this assurance. Kaya dalangin ko, huwag kang hihiwalay sa salita ng Panginoon. Amen? So anuman ang mangyari, wag kang hihiwalay sa Panginoon. Why is it important? Na bakit napaka-importante ng word ng Panginoon? Alam po yung pangako po niya dyan? Heaven and earth will fail, but His words will still remain. Pwedeng maglaho ang lahat, magbago ang lahat. Pero kapatid, yung salita ng Panginoon, it won't change. So dalangin ko, you always desire for God's given vision. Dapat palagi kang may nakikita. Dapat palagi kang may pangitain because surely that vision will always give us an assurance to everything. Lagi tayong bibigyan ng napakagandang plano nito. You know what? Ang vision po ng Panginoon, sometimes para sa atin ang laki-laki. Parang ang imposible. Naalala ko po yung first na conference na gustong i-held ni Pastor Arts. Gusto niya parang, magrenta tayo ng place, ganito kalaki, ganyan. Tapos parang naka-feel ako ng fear sa aking puso. Sabi ko, Lord, ba't parang ang laki-laki agad? Parang ang dami agad, ganyan. Tapos na-rebuke lang ako ni Pastor. Sabi niya, bakit? Naliliitan ka ba sa Diyos mo? Yun yung word niya sa akin. So parang, oo nga, no? You know, sometimes God-given vision is parang ka manliliit. Parang, Lord, kaya ko ba talaga? Kaya yun yung sinasabi ko, but the word of God will always push you to go there. Ilalapit ka niya. Tapos habang papalapit ka dun sa vision na yun, tapos may kita mo, ay, Lord, ito pala siya, Lord. Ito pala siya. So ano po yung gusto ko iparating? What's the point? Do not be, ngayon pa lang, kapag may pinakitang vision ng Panginoon sa'yo, do not be imitated. Do not be underestimated. Alam mo yun, don't underestimate the God-given vision. Or, wag kang magpapahumiliate. But rather, kapag yun ang gusto talagang ipagawa sa'yo ng Panginoon, go for it. Lord, ito yung vision mo eh. Lord, ito yung word mo para sa akin. So, always desire for God's given vision. Dapat palagi kang may nakikita. Dapat palaging may pangitain because surely the vision will always give an assurance to everything that you've planned for. Ano po yung mga plano mo? Okay? Siguro ngayon pa lang may pinaghahandaan kang plan, no? For the next year to come. Pero dalangin ko, mas higit dyan yung maging plano mo po. Amen? Higit dyan. Pero unahin muna bago yung plan. Let's ask the Lord for the vision. Let's pray for it. You know, meditate the word of God day and night. Lagi mong paplanuhin. Amen? So, wag puro ikaw lang yung nagpaplano. Okay? Patigit sa lahat, dapat may sinusundan yung plan na yan. Okay? Dapat yung pangarap sa'yo ng Diyos, yung mga plans mo, laging papunta po doon. Laging papunta doon. Kaya po pala sinabi doon, no, ulitin ko, kaya sinabi dito, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Amen? Ano po yung sinasabing happy po dito? Kay una, yung word is Torah, di ba? Pero may isa pa dyan na sinasabi na happy before I end. Na ibig sabihin yan is Esher. Okay? Na ibig sabihin happiness, blessed, no, blessedness, happiness, yung buo eh. You know, sometimes people, they just depend their happiness on the material things that they have. Sometimes people depend, ang alin, yung kanila pong pagiging blessed sa material things. But you know what, kapag naunawaan mo na yung sinusundan mo, yan ang magbibigay ng happiness, magpupuno ng happiness sa iyong buhay. Hindi, never mong isasandalang happiness mo sa mga bagay na mawawala. Amen? Pero isasandal mo ang tunay na happiness mo sa mga bagay na binibigay ng Diyos at pinagkakatiwala ng Panginoon para po sa ating lahat. You know, balikan po natin ito before I pray. Balikan po natin yung video po na ito. Okay, as we watch this,
napanood na po natin to, pero let's just think, no? Paano ba pinago ng ating Panginoon, okay, yung mga bagay, no, na ito sa ating mga buhay. Ayan, so hindi po ata siya possible pa. Okay. Hindi po tayo makakapag share a screen, but it's okay. So my point is, siguro next time po, no, hindi pwedeng nabago yung situation po natin, but kapag po malinaw yung pinapakita ng Diyos sa iyong buhay, continue po to fight for it. Right now, let us pray. Okay? Yes, God, Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa hapong ito, God. Thank you, God, because this remind us, Lord God, kung gaano po kaimportante po sa amin, Lord. Kung gaano din kaimportante sa iyo, Panginoon, yung makita po kaming may vision na pinangahawakan, Panginoon. We ask and pray that you allow us, Lord God, to see what you want us to see, Lord. Kayo po, Panginoon, magbigay po sa amin, Panginoon, ng malinaw na vision, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoong Diyos, na kami po ay makalagpas o malagpasan po namin, Lord God, yung mga bagay na pinapakita niyo po sa aming mga buhay. But I pray, God, and I desire, Lord, my dream, God, na makita po, Panginoon, ang mga kabataang ito, Panginoon, na pinupursu po nila, ang pursuit po nila sa buhay, Lord, ay ang pangarap mo po para sa kanila. Lord, wala ka pong ibang dream para sa amin, Panginoon, but we always think and we always believe that your plan for us is the best, Lord. Wala ka pong plano para po sa amin na hindi po maayos. Wala ka pong plano para sa amin, God, na hindi para sa kauunlad namin, Panginoon. And kung sa oras na to, first time ka sa gawain na ito, and you also feel restless sa iyong buhay, na parang hindi mo alam kung anong direksyon yung naghihintay sa'yo, it's time na hindi ikaw ang manguna sa mga pangarap mong yan, hindi ikaw ang manguna sa mga direksyon na yan, kundi hayaan mong mauna yung pangitain ng Diyos sa iyong buhay. So, sa oras na to, kung first time ka sa gawain ito, gusto ko na ipanalangin mo yung panalangin na ito. Hallelujah, Lord. Panginoong Jesus, sa oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Lord, linisin niyo po ang aking puso. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw, God, ang makita sa aking buhay. Linisin niyo po ang aking puso, pumasok po kayo sa aking buhay, at ikaw po ang maghari sa akin, Panginoong Jesus. Let's pray, Lord. Maraming pong salamat sa mga salita mo sa oras na to. God, right now, sino man po dito sa oras na to, yung medyo malabo na, Panginoon, yung kanyang nakikita, Panginoon, the vision that he has before is never that clear as before, Panginoon. Lord, sa oras na to, God, dalangin ko any distractions, God, na humaharang, Panginoon, para hindi po niya makita or para hindi na niya makita, Lord God, yung pangarap mo para sa kanya, yung vision na pinagkatiwala mo sa kanya. Lord, right now, Lord, tinatapakan po namin yung mga distractions na to. But Lord, meron dito, Lord God, pinapalinaw mo yung vision niya. Meron dito, Panginoon, may kinakausap ka. Right now, God is opening your eyes and receive that vision that God is pouring up unto you. God is entrusting to you a vision. Right now, just desire it. Just catch that vision na pinagkakatiwala ng Diyos para sa iyong buhay. Sabi ng Panginoon, anak, pinagkakatiwalaan kita sa vision na to. Huwag mo sabihing malaki, no? Huwag kang matatakot sa vision na pinapakita ng Diyos sa iyo, kasi talagang malaki yung Diyos natin. Malaki din ang pangarap niya para sa atin. And sa oras na to, sa pinapakitang vision sa iyo ng Panginoon, sino dito handa kang humakbang para dyan? Sino dito ready ka to take that challenge for that?
Right now, you pray wherever you are right now. And just type in your comment section, I receive that vision, God. I receive that vision. And I'm gonna walk upon that vision. Lord, marami pong salamat. Di po kami karapat-dapat, Lord God. Pero hindi ka po nagsasawa, Lord, na pagkatiwalaan kami ng mga malalaking assignments and visions mo, Panginoon. Sabi po, Panginoon, ang isang author vision is the ability to see potential in what others overlook. Maaring yung iba, tinatapon na lang, Panginoon, ito. Pero Lord, sa taong may vision, lahat ay mapapakinabangan. It's the same thing with your life. Maaring marami ka ng pagkakamali na naranasan. Maaring marami ng pagsubok na parang pinadapa ka na at gusto ka nang tapusin. But right now, sometimes ang power ng vision, yung abilidad ng isang patapon na bagay, nakikita niya pa yan as a chance for success. Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan ka-clear ang pangitain ng ating Panginoon sa atin. And I pray right now that you receive the clarity of that vision from the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. And naniniwala po kung meron kang kinausap, kinatagpo, pinalinaw na mga pangitain sa hapong ito. We praise you, Lord. We glorify you for everything that you do and you've done in our lives. Salamat po, pagpalain niyo po ang ministry na ito. Dalangin ko, Lord, ang paglago ng bawat kabataan na naririto sa oras na to. We praise you in Jesus' name. Amen and amen.